Good. Good. Ang paggawa daw ng mabuti ay yun na daw yun ang importante dahil yun na daw ang kaligtasan. So, maganda pakinggan, mabuti. So, yung mabuti kasi sa sa English ay good. Okay. Mabuti, mahusay, magaling, mabait, tama, angkop. Yun ay mga synonyms or adjectives ng salitang good. Okay. Yun ang pag-uusapan natin ngayon kasi nga kadalasan sa mga tao ngayon ay nagiging manhid na sa kaharian ng Most High King dito sa ating hindi na daw importante na magpapasakop ka sa kaharian ng Most High kasi nga sila naman daw ay mas mabait sa atin at sila naman daw ay mas mabuti sa ating ginagawa. May mga mas mabuti pang ginagawa sila kaysa sa atin. Kaya hindi na daw mahalaga na magpapasakop ka dito sa Kingdom of Heaven. Kasi nga, ang pagiging mabuti lang daw talaga ang mahalaga. Okay, so ito kasing salitang good. Kaya nga yung ibang mga philosophers, pag pupunta ka sa philosophy, in the field of philosophy, mayroong tinatawag na relativism. Siguro hindi ito familiar ng mga hindi nakakapunta ng ng college. Yung mga nakakapunta ng college, naka-experience, alam nila yon. Ngayon, i-explain natin yan, expound natin. Ang salitang good kasi ay mag-vary into different places, into different person, into different company, nations, and cultures. Magkaiba yan. So, for example, ang mabuti para sa iyong sarili ay iba sa mabuti sa iyong kapatid. Kaya nga, yung mabuti para sa iyo ay hindi mabuti sa iyong kapatid minsan. Within your family, magkaiba na yung iniisip ninyong mabuti. Kaya nga minsan nag-aaway-away, nagpapatayan pa sa loob ng pamilya kasi nga magkakaiba ang mabuti para sa bawat individual. Kaya kapag sinasabi natin na dyan ka lang sa sa pundasyon na kung ano man yung mabuti ay yun na yun ang kalooban ng Diyos, ikaw ay nagkakamali. Ikaw ay nasa maling daan. Dahil magkakaiba ang ibig sabihin ng salitang mabuti. Okay, for example, kung kakain ako ng isang ulam o ikaw sa loob ng iyong pamilya, para sa iyo ang mabuti ay dapat kumain ng isda, pero yung kapatid mo ay hindi pala kumakain ng isda. Gusto mo ngayong kumain ng donut o tinapay, pero isa sa iyong pamilya ay hindi naman kumakain ng tinapay. So yung mabuti para sa iyo ay hindi mabuti sa ibang membro ng iyong pamilya. How much more doon sa within the society, sa iyong mga kapitbahay. Kaya nga nagkakaroon ng alitan, away sa magkakapitbahay kasi nga yung mabuti para sa kapitbahay ay hindi mabuti para sa iyo. Halimbawa, sa kapitbahay mo, mabuti para sa kanila na pakialaman ng iyong buhay. Pero para sa iyo,
hindi mabuti na pakialaman ng iyong buhay. So kapag dyan ka lang sa pundasyon na kung ano man yung mabuti, ay yun na yun ang ikakaligtas mo, ikaw ay nagkakamali. Kaya nga may mga tao na nagiging member sila sa Kingdom of Heaven, dito sa highest heavenly government. Pero dahil may nakikita silang mali sa atin, may nakikita silang hindi daw maganda, hindi sila nagpapatuloy dahil mas mabuti daw ang kanilang ginagawa. Ngayon, may tinatawag naman tayong good which comes from the self. So halimbawa, hindi ka na sumusunod dito sa Kingdom of Heaven, dito sa Most High Kingdom dahil sinusunod mo yung mabuti para sa iyo. Yan ba ay mabuti para sa Diyos? Okay, pupuntahan natin yung kasi yung mga tao, iniisip nila na kapag yun na daw yung mabuti para sa society, mabuti para sa kapitbahay at sa kanyang sarili, ay yun na daw yun ang mabuti para sa Diyos. Tingnan natin yung Isaiah chapter 55. Kung may mga Biblia kayo dyan, pwede ninyong buklatin para malaman ninyo ang katotohanan. Kung yun bang pag-iisip ng Diyos ay pareho ba ng pag-iisip ng mga tao? Yun bang mabuti para sa mga tao? Yun na ba yung mabuti para sa Diyos? Okay, sinabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano daw? Yung thoughts ng Diyos ay magkaiba, iba sa iyong iniisip. Ang iyong mga pamamaraan ay iba sa pamamaraan ng Diyos. Basahin natin ito sa Tagalog para mas maliwanag. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So, naalala ko noon may isang member na kinukutsa niya ako kasi, Brad, bakit kayo nagdidisco? Masama yan. Sabi ko, sister, sino ang nagsabi dyan na masama ang pagdidisco? Kasi nga daw nasa madilim. Ibig sabihin pa nasa madilim ka, masama ka na. Brad, masama yan dahil umiinom kayo ng emperador. Hindi yan masama. Drink moderately. Kung okay sa'yo na uminom, huwag mo lang sobraan. Hindi yan ikakasama para sa'yo. Ang masama dyan, yung umiinom ka ng pasobra. Halimbawa, okasyonal, may birthday sa kapitbahay mo, pinapainom ka ng isang tagay, uminom ka. So, ganun tayo dito sa highest heavenly government. Pero kapag inubos mo na yung isang pitsil doon, kahit lasing ka na, inom ka pa rin ng inom, yun ay bawal dito sa atin. So, sabi ng isang member, masama daw yun, Brad, kasi bakit mayroong hinahayaan natin dito sa mga member ng highest heavenly government na magdidisco daw. Masama daw yun kasi yung mga Katoliko daw ay masama daw. Ha? Paano naging masama yung mga Katoliko? So ganun yung yung ibang judgment ng iba na yung ginagawa daw pista ng mga Katoliko ay hindi daw tayo dapat sumama dahil masama daw yun. Ngayon, tinatanong din tayo nila tungkol dyan kung, Brad, masama ba yung piyesta ng mga Katoliko? Dahil tayo naman ay hindi naman tayo mga Katoliko. Bakit ba tayo sumasali dyan sa piyesta ng mga Katoliko? Na masama naman yan.
dahil nag-aalay daw yung mga Katoliko ng ganito, ganyan. So hindi. Yung pagsali natin doon sa kanilang fiesta, sa kanilang disco, nag-i-enjoy sila, hindi naman yun masama. Kasi nga nag-i-enjoy nga yung mga Katoliko eh. Mas lalo tayong mag-enjoy. Brad, masama nga yun talaga. Mas masama yung nakikialam ka sa buhay ng iba. Pag-iisip mo lang yun. Sino bang nagsabi sa inyo na masama yan? Kaya tinatanong ko, yung pastor daw namin noon. Hindi yung pastor mo lang yung nagsabi ng masama. Hindi ang Diyos. Sigurado ka ba na yung pastor na nagtuturo sa iyo, may authority yan galing sa Diyos? Kaya yun ang tinatanong ko sa kanya noon. So dito kasi sa highest heavenly government, nire-respeto natin yung mga event, yung mga celebration ng bawat religion. So hindi agad-agad na sasabihin natin na masama ang mga Katoliko, masama ang mga saksi, masama ang mga iglesia, ganon. Lahat sila ay ating nire-respeto, at kung may mga event sila, pwede tayong sumali basta hindi lang nila pinagbabawalan yung ating pagsali doon. Dahil yung highest heavenly government ay nakikipagkaibigan tayo sa kahit iba ang kanilang paniniwala at pananampalataya. So, kaya nga sinabi natin dito, huwag mong husgahan ang tao dahil wala kang karapatang manghusga. Sino ba ang pwedeng manghusga dyan? Ang Diyos. Hindi ka naman Diyos, bakit ka nanghusga? Kasi nga daw, yung mga Katoliko, Brad, during nag-aalay daw ng mga ganito, ganyan. Wala daw sa Biblia. Hayaan mo na sila. Hindi naman sila pinatay ng Panginoon eh. Kung masama yung ginawa nila, ipinatay sila ng Panginoon. Hindi naman. So, dito sa pananampalataya, hinahayaan natin ang bawat religion na mananampalataya gagawa ng kanilang pamaraan base sa kanilang dictates ng kanilang conscience. So, kung dyan ka lang nagbabase sa iyong pastor at hindi ka nagbabase sa Diyos, Brad, nagbabasa naman yung pastor namin sa Bible. Yun ang nila, rationalism nila ngayon. Pero tatanungin naman natin, sa ngayon, sa araw ngayon, in these last days, pastor ba ang dapat pakinggan or hari? So kung pakinggan naman natin ang Diyos, pupunta naman tayo dito sa Isaiah chapter 32. Sinabi dito, "Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest." So, isang hari, a king, shall reign in righteousness. Hindi na mga pastor. Sa ating panahon ngayon, hari na ang hanapin mo. Kaya nga nandito na ang Lord reigning ninyo. Isang hari ng highest heavenly government, ang hari ng kingdom of heaven, para dito kayo makinig kung ano yung tama at ano yung mali. Dahil nandito ang Diyos sa atin. So, Brad, hindi na pala dapat tayo makinig doon. So, masama na ba sila? Hindi. Hindi natin gawin na masama hindi tayo mag-judge sa kanila na masama sila. As long as hindi sila nakapagpakinig sa atin. Pero kung nakapagpakinig na sila sa atin, alam na nila na mayroong hari, tapos hindi pa rin nila sinusunod, diyan sila nagiging masama. Anyone na nalalaman nila yung katotohanan tapos hindi naman nila sinusunod, yan ay kasamaan na. So marami pa tayong dapat sasabihin tungkol dito. Pero dahil wala na masyadong oras, 15 minutes lang kasi ang kailangan dito. Nag-out na ito. So marami pa tayong dapat sabihin. Kaya nga yung salitang God, kaya nga mayroong sa philosophy, mayroong pag-aaway-away ng dalawang kampo. Yung isa is realism and relativism. Ang relativism is sinabi na yung morality daw ay nakadepende daw sa kultura. Sinabi naman ng realism na there must be an objective truth. Hindi dapat subjective. So, kaya nga yung realism mas closer
sa katotohanan yun. Pero kapag i-combine mo yun, yung dalawa, yan, mas malapit ka na sa katotohanan. At kung sumunod ka dito sa hari, mas lalo kang nasa sa katotohanan. At nakatayo ka na sa katotohanan dahil sumunod ka sa Spirit of Truth bilang hari.